Iyan ang mga estudyanteng gustong magpadagdag ng grade. Sabi ko nga eh. Tumigil kayo! Kinakabahan ako sa inyo eh. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible. Buksan natin Hebrews chapter 4. Magaling talagang magtimpla ng kape ang mga lalaki. Amen? Hebrews chapter 4 verse 16. Sino sa inyo mahilig magkape? Si Dave. Si Tres. Sino yung may baon na termos? Si Roy? Sino mahilig sa 3-in-1? Si Nyaki. Kaya pala laki na ng tiyan eh. Hebrews chapter 4 verse 16. 4 verse 16. Basahin po natin, sabi ng Bible sa verse 14. In verse 13, isama na po natin, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Verse 14. Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Sabi ng Bible, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Tandaan po natin, ito pong trono ng Diyos na ito, dito nagdi-dispense ng kanyang batas. Ibig sabihin, nagpapalabas. Doon magmumula ng lahat ng kanyang batas. Yung trono niya. Yung trono niya rin ay trono ng judgment. Walang judgment na hindi manggagaling sa kanyang trono. And yet, sabi ng Bible sa verse 16, binanggit itong throne of grace. Amen? Amen? Ako'y naniniwala, mga kapatid, na bilang mga estudyante, bilang mga mananampalataya, we need more of the throne of grace than the throne of judgment. Amen? Kung tayo ay huhusgahan ng Panginoon ng kanyang batas, ng kanyang judgment, saan kaya tayo patutungo? Wala ni isa man sa atin ang karapat-dapat. Wala ni isa man sa atin ang pwedeng magturo, ang pwedeng mag-aral, pwedeng umawit. Amen? Pwedeng mag-preach, pwedeng mag-minister, pwedeng mag-win ang kaluluwa. Wala isa man sa atin. Pero salamat mga kapatid, sabi ng Bible, siya mismo naranasan niya ang pagiging tao maliban sa kasalanan para maunawaan kanya at maunawaan niya ako. Kaya sabi ng Bible, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Alam niya kung paano ang maranasan itempt. Alam niya kung paano, alam natin yung sa temptation in the wilderness, yung lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, lahat yun ay pinagwagian ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya sabi ng Bible sa ating binasa, let us therefore come boldly
unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Tandaan natin, maraming mga boundaries sa ating buhay. Maraming mga balakid pa na sa ating buhay na hindi natin marating. Amen? May mga boundaries. Pero alam niyo po ba, we need boldness that will break that boundaries. I'll be speaking on the subject, boldness that breaks boundaries. Amen? Boldness that breaks boundaries. Panginoon, pagpapalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, na kayo ang bumasag lahat ng mga boundaries. Even yung batas, Panginoon, the law that is contained in your law, in your book, that is against us. You nailed it in your own cross. Kayo'y nagwagi para sa amin. Para walang batas, Panginoon, na pwedeng lumaban po sa amin. At kayo po, Panginoon, ang tumupad po nito. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. I-bless po ang inyong salita na mahahayag ngayong gabi. Kayo po maluwalhati at maitaas. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. There are 35 verses that shows the word boldly, boldness, and embolden. In Proverbs 28, verse 1, look at your Bible. One of this is in Proverbs 28, verse 1. Tingnan niyo po, Proverbs 28, verse 1. Ano po sabi ng Bible? Basahin natin sabay-sabay. Ready, read. The wicked flee when no man pursue it, but the righteous are bold as a lion. Ang lion, wala siyang kinatatakutan kahit mas malaki pa kaysa sa kanya. Kahit mas mabilis pa sa kanya. Inihalin tulad, mga kapatid, yung boldness ng isang righteous doon sa lion. Sabi ng Bible sa ating binasa, the wicked flee when no man pursue it, but the righteous are bold as a lion. Acts 4:29. Acts 4, verse 29. Are you following me? Acts chapter 4, verse 29. The Bible says in verse 29, and now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Tandaan natin, kailangan natin ng holy boldness sa pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat maraming mga tao ang magte-threaten sa atin. Maraming mga tao ang susubok sa ating katatagan at ang ating kagustuhan na mangaral ng salita ng Diyos. In Acts 4, verse 13. Tingnan niyo po. Verse 13, the Bible says, now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they have been with Jesus. Mahalaga, mga kapatid, kung sino ang nag-i-impluensya sa atin. Sapagat kapag tama ang nag-impluensya sa atin, we will get their boldness. Amen? Kahit ikaw ay walang alam, kahit ikaw ay hindi gaanong matalino, itong mga tao na ito, they have been with Jesus at nakita nila ang boldness ng ating Panginoong sa Kristo and they were influenced. You see, the devil, the world, and the flesh will be the greatest hindrance for that boldness. Alam niyo po ba na ayaw ng dyablo na ikaw ay maging bold para sa Panginoon? Na ikaw ay maging vocal para sa Panginoon, na hindi ka nahihiya sa iyong pananampalataya, na hindi ka nahihiya na mag-stand para sa Panginoon, na hindi ka nahihiya na ikaw ay magsuko ng buhay sa Panginoon at sabihin sa pamilya nyo, kahit walang magsuporta sa akin, I will serve the Lord. Ang dyablo, ang sanlibutan at ang ating sarili. Imagine niyo,
Napakahirap ng sitwasyon ng isang Kristiyano. Hanggang sa pagdating ng Panginoon Kristo, mga kapatid, hindi titigil itong mga to. Ang sanlibutan, ang diablo, at ang sarili natin. Kaya nga kailangan natin, mga kapatid, ng holy boldness. That is why this tree will be always in the way to deter us from that holy boldness. Para ikaw, maging barrier siya, maging boundary siya, at sinasabi niya sa iyo, hanggang dyan ka lang! Wala ka nang magagawa, maliban dyan, hanggang dyan ka lang. Yan ang gusto ng kaaway, yan ang gusto ng sanlibutan, yan ang gusto ng diablo, yan ang gusto ng iyong sarili at ng aking sarili. Limitahan ka, lagyan ka ng boundary para hindi ka makagawa ng mga dakilang mga bagay para sa Panginoon. At hindi siya, at ang diablo, ang sanlibutan ng ating sarili ay hindi hihinto. Kailanman hindi natin sila magiging kakampi. Naunahan po ninyo? There will never come a time in your life na ang sanlibutan, ang diablo at ang sarili mo magiging kakampi mo. Kaya ngayon pa lang mag-decide ka na. Ngayon pa lang mag-decide ka na dapat kang lumaban. Amen? The devil don't want us to know and even use the potent weapon we have in God. That is why God said, come boldly. Amen? Sa ating binasa, mga kapatid, in Hebrews chapter 4, sabi ng Bible, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. This is not a suggestion. This is a command from God. Amen? Come boldly. Jesus Christ, our Redeemer, Savior's invitation is, come all ye that labor and are heavy laden. Amen? Alam nyo, habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay tumatagal sa ministry, sabihin ko po sa inyo, lalong bibigat ang labanan. Sapagat ang iyong katawan ay hindi po palakas. Maaaring yung iyong talino, yung iyong wisdom ay palakas at pataas, pero ang katawan ay pahina ng pahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. May kausap po ba ako? Kayo ngayon malakas ang inyong mga katawan, pero mahihina ang isip at mahihina ang spirito. Yung mga adult naman, ang iba'y matataas, ang mga spirito, may wisdom na, pero pahina naman ang katawan. Amen? Kaya nga, hindi dapat tayo maglalaban-laban. Dapat mga mananampalataya ay iisa, mga kapatid, doon sa direksyon na nais ng Panginoon para sa atin. Hindi ikaw ang kalaban, hindi ako ang kalaban. Ang kalaban natin, mga kapatid, ay ang diablo, ang sanlibutan, at ang ating sarili. Kung tayo ay magpapatalo, mga kapatid, hindi natin magagamit yung potent weapon na ibinigay ng Panginoon sa atin. What is that? Boldness. What is boldness? It is confident. It is trust. Boldness comes from our knowledge about God. Amen? Kaya nga ayaw ng diablo na ikaw ay maturuan. Ayaw ng diablo ikaw ay magkaroon ng knowledge about the Word of God. Ayaw ng diablo ikaw ay magsaliksik ng salita ng Diyos. Sapagat, mga kapatid, ang Spirito, the sound of the Spirit is none other than the Word of God. Amen. Gusto ng diablo ikaw ay mamayagpag doon sa sanlibutan. Ikaw ay magkaroon ng maraming kaalaman sa YouTube, sa Google, and everything. Pero ayaw niya na ikaw ay maging maalam sa salita ng Diyos. Sapagkat pag ikaw ay naging maalam sa salita ng Diyos, yun ang pagkakataon na nakahulagpos ka doon sa barrier na gusto ng diablo para sa iyong buhay. The foundation is from heaven. His promises that never fails. Ang pundasyon, mga kapatid, ng ating boldness ay yung mga pangako ng Panginoon na kailanman hindi magmamaliw. Amen? Amen? The founder and maker is God.
Kaya nga mga kapatid, napakaganda na lahat ng mga pangako ng Panginoon, lahat ng mga bagay na hindi nakikita ay inilahad niya sa atin at ipinakita niya sa kanyang salita para wag tayong magduda mga kapatid na lahat ng hindi natin nakikita doon sa langit na bayan ay inilagay niya sa kanyang salita. Para magkaroon ka ng kalasag, para magkaroon ka ng konfidente, para magkaroon ka ng lakas. Amen? Suungin ang anumang mga problema na pwede mong makaharap sa mundong ito. You see, His person never lies. His person never cheats. And His person never fails. Amen? Dapat may aklat tayo na binabasa at minemeditate na kung saan doon natin makikita, maisasalamin mga kapatid, ang persona na kailanman hindi magsisunungaling, ang persona na kailanman he will never fail. His person must cause confidence in our hearts to cling and to learn on His promises. Amen? Hindi tayo nananangan sa pangako ng mga tao, sa pangako ng ating mga mahal sa buhay, kundi sa mga pangako ng Diyos. In Hebrews 6 verse 18, tingnan niyo po. Hebrews 6 verse 18, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil, whither the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever, after the order of Melchizedek. Salamat, may mga pangako mga kapatid na pinangananangan natin na nandun sa langit na bayan at isinulat sa kanyang salita at ginawa mismo ng ating Panginoon sa Kristo para mawala ang ating mga duda at mga takot na hindi tayo magiging matagumpay sa ating buhay Kristyanismo. You see, most of the Old Testament prophecies have been fulfilled, and all of it will be fulfilled. From His conception, His birth, His ministry, His sufferings, His death, burial, and resurrection has been fulfilled to the letter. All will come to pass. Amen? All will come to pass. You see, the founder truly is trustworthy. Ang ating founder at ang foundation ng ating pananampalataya ay mapagkakatiwalaan. If we are weary tonight in waiting, brace ourselves, He will fulfill every promises. If we are worrying tonight, He is in control of every situation. Amen. If you are longing for a father, He is willing to embrace you. Amen. The founder is eternal. The founder is omnipotent. The founder is omnipresent. The founder is omniscient. And the founder is immutable. At dahil dito mga kapatid, ang sabi niya, come boldly. Lumapit ka sa akin nang may confidence, nang walang pag-aalinlangan, nang walang duda, na walang takot. Sapagkat hindi ko gagamitin ang trona ng hustisya. Hindi ko gagamitin ang trono ng judgment. Gagamitin ko ang trono ng biyaya. I will dispense grace. Ang ilalabas ko ay ang aking grasya. Amen? Nasubukan niyo ba namang mag-dispense doon sa dispenser? At walang tumutulo? Kaya pala walang tumutulo kasi wala nang laman. Anong gagawin mo? Papalitan mo. Lalamnan mo. I-refill mo. Ang grasya ng Diyos kailanman hindi kailangan
i-refill. Mauubusan ang lahat ng mineral station sa buong sanlibutan ito. Pero, mga kapatid, ang grasya na nagmumula sa Diyos kailanman hindi matutuyo. Kaya ang sabi niya, let us come boldly unto the throne of grace. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen? Number 1, boldness in prayer breaks the chains of prison. It breaks the chains of prison. The prison of despair. Peter was in jail. In Acts 12 verse 5, Peter therefore was kept in prison. But the Bible says, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. The devil may wall you in. Amen? He could make a wall at the left hand. He could make a wall in the right hand. He could make a wall in front of you. He could make a wall doon sa iyong likod. But he could not root you out. Hindi siya pwedeng maglagay ng wall, mga kapatid, doon sa roof, sapagkat once ang child of God ay nanalangin, pakikinggan ng kanyang Ama na nasa langit. Are you a child of God? Ikaw ba'y anak ng Diyos? Are you redeemed by the blood of the Lamb? Have you been saved? Is God your Father in heaven? Kung ganon, walang makakapigil sa iyo kapag ikaw ay nanalangin. Madalas gusto natin mag-worry, pero ilan sa atin ang nanalangin? Alam ko po, ang iba sa inyo walang pamasahe pa uwi. Ang iba sa inyo, mamaya hindi nyo alam kung ano kakainin nyo. Ang iba, naubos na. Malapit na ang oral exam. Hindi mo pa rin nababayaran ang promissory note mo. Ang iba sa inyo, may mga anak, may mga problema. Maaring may nabangga ka, may nasagi ka. Meron kang babayaran. Renta. Hindi mo alam kung ano ang future mo. Pero salamat. Whenever we kneel and whenever we whisper a prayer, merong Ama tayo na nasa langit na magdi-dispense ng grace at ng mercy in time of need. Oh, there is no time in our life we don't need God. Every time we need God. That's why He's always available. Amen? Amen. Mga kapatid, ang Bible ay punong-puno ng mga pangyayari na sila'y nanalangin and God answers them. The Syrophoenician woman daughter, hindi siya una pinansin ng Panginoon. Hindi siya sinagot ng Panginoon until such time na ang sabi niya, Panginoon, kahit po ang aso, okay lang, di po ba na kumuha ng mga mumo na bumabagsak sa master's table? At ang sabi ng Panginoon, o babae, napakadakila ng iyong pananampalataya sapagkat ikaw ay hindi umurong. Ang dami sa atin umuurong pag hindi tayo sinagot ng Diyos. Kapag tayo nanalangin, akala kasi natin ang Diyos ay parang ATM at GCash na kagad-agad ay magbibigay at magdidispense sa iyo. Minsan tayo ay sinusubok ng Panginoon na kapag siya'y hindi sumagot, tayo ba'y mananatili na ipagpipilitan at ipagsisiksikan natin ang ating sarili sa Diyos. Kasi si daddy mo may pera eh. Kasi si mami mo may pera eh. Kasi ang church nyo may pang GCash sa inyo eh. Kaya hindi nyo na kailangang manalangin. Kasi may mga side hustles kayo eh. Kasi may mga sidelines kayo eh. Kasi may mga
May mga pinagkakakitaan kayo. Walang tatalo sa ating Diyos. Amen? It's time for God's people na nandoon nag-aabang sa trono ng biyaya na magdidispense ang Diyos ng grasya at ng habag. Amen? Nung kami ay unbeliever pa, yung kantang kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay nais ko ng, ano yan? Ano siya sunod doon? Ay nais ko ng, dahil sa ikaw ay mahal ko. Wow! Bakit hindi natin gawin ngayon sa Panginoon? Na tayo ay nananatili, na hindi tayo matutulog at hindi tayo mapapakali hanggat hindi tayo binibigyan ng kapayapaan ng Diyos na dininig niya ang ating panalangin. Oh, the God that we are serving is not limited with our problem. The God that we are serving is not limited by our doubts. The God that we are serving is never limited by the condition and circumstances because we have an unlimited God. He is not limited by a blind Bartimaeus. He is not limited by a madman of Gadara. Maging katulad tayo ng Caleb to ask that mountain. Caleb says, oh, give me that mountain. Amen? May mga mountains, mga kapatid, that hinders us. That is a great barrier. Maaring kasalanan. Maaring relationship. Kayong mga lalaki, may karelasyon kayong lalaki. Kayong mga babae, meron kayong karelasyon na babae. Hello? Marahil dito may karelasyon sa Facebook, may karelasyon sa Netflix. At ayaw niyong umalis doon at siya na nagiging barrier kung bakit hindi kayo magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. It is time for us to be untangled with those things. At muli manumbalik tayo dun sa trono ng biyaya ng Diyos at nasa likuran ka ng pulpito at nagmamakaawa at doon sa altar nagmamakaawa ka, O Diyos, kahit konting pagtingin kung manggagaling sa iyo. Gusto mong magpapansin sa lalaking gwapo. Gusto mong magpapansin sa babaeng cute. Hindi lahat ng mukhang babae ay babae. At hindi lahat ng mukhang lalaki ay lalaki. Boldness in prayer breaks the chains of praise. Kung babasahin niyo yung mga kapatid sa Acts 12 verse 5, yung angel pinadala ng Panginoon, hinataw pa si Pedro sapagkat ang sarap ng tulog niya. At ang sabi ng Bible, hindi niya alam kung nananaginip ba siya o totoo. At binuksan ng Panginoon yung mga cells, natanggal yung chains niya hanggang dun sa malaki na metal, mga kapatid, na gate at binuksan ng Diyos. Kayang buksan ng Diyos ang lahat na pinid na pintuan, mga kapatid, para lamang ipakita sa iyo, hindi siya limitado. Amen. Kahit na ang barado mong puso, kayang padaluyan ng Diyos ng pagtitiwala. Maaring ikaw ay nawalan ng tiwala sa tao. Maaring ikaw ay nawalan na ng tiwala sa mga taong nangako sa iyo. Pero kayang buksan muli ng Diyos ang puso na yan. Amen? Number 2, boldness
in persistence builds the church to perspire. Amen? Boldness in persistence builds the church to perspire. The church was bold to do the will of God. The members were not indifferent. The members were in full cooperation in Acts 2 verse 41, and they continued steadfastly. Why? Because they were in one place praying, and the power of God was bestowed upon them. Kailan tayo, mga kapatid, nag-persist para i-build ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang simbahan? Ilang mga simbahan, mga kapatid, ang mga walang property. Ilang mga simbahan, mga kapatid, ang hindi magkaroon ng maraming mga bisita. Why? Because there is no holy boldness. Boldness and persistence build the church to perspire. Amen. Hindi pinag-uusapan kung may mga matatalinong mga membro. Hindi pinag-uusapan kung may mga magagaling na mga membro. Ang pinag-uusapan, may mga membro ba that will persist even na sila'y walang pinag-aralan, wala silang kakayanan. They will persist. They will continue steadfastly because they were called by God. Hindi natin kailangan ng mga magagaling na mga membro. Hindi natin kailangan ng mga mahuhusay na mga Bible student. Ang kailangan natin ay yung mga Kristiyano that will persist. Hindi aalis, hindi sila titigil hanggat hindi sila magkakaroon ng bunga para sa Panginoon. May bunga ka na ba sa Panginoon? O meron ka ng bungang araw? Huwag mong sabihin ikaw ay Bible student at wala kang naaakay na kaluluwa. Wala kang nadadalang bisita. Wala kang nadidisciple. Wala kang nababible study. Wala kang naaalagaan. May kausap po ba ako? Lahat dapat tayo ay nagpapatuloy. Lahat tayo dapat ay may ginagawa para sa Panginoon. Hindi dapat natin i-excuse ang ating sarili sa panahon ng soul winning. Dapat nandun tayo sa lugar natin, nagwi-win ang kaluluwa. Kapag visitation, dapat nandun tayo sa lugar na kung saan dapat nagbi-visitation tayo. Kapag may Bible study, dapat tayo ay nagba-Bible study. Kapag nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. It takes persistence. Kahit wala kang pera, kahit wala kang pinag-aralan, kahit hindi ka ganong gwapo, basta. Amen? Ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang gawain binibuild ng Diyos sa mga anak ng Diyos na nagpapagal sa Kanya. Kapag ang mga miyembro, lalo ang mga Bible student ay walang ginagawa, at uuwi lang doon sa mother church para magpalamig, para magpainit ng upuan. May kausap po ba ako? At para lang mabasa ng laway ang inyong higaan at ang inyong mga unan, walang mangyayari sa simbahan. Dapat mag-persist. Sir, hindi pa ako marunong mag-Bible study. Kaya may Bible school. Para maturuan ka. Kung hindi ka marunong, sumama ka doon sa marunong. Amen? Amen? Kaya nga, naging karnaper ka dati sapagkat sumama ka sa mga karnaper. Amen? Bakit sa mga kalokohan, marunong tayo, mabilis tayong matuto? Bakit pagdating sa mga bagay na pang Diyos at pang gawain ng Panginoon, hindi tayo matututo? Boldness in prayer breaks the chains of prison. Boldness in persistence builds the church to perspire. Kapatid, dapat hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita na pinagpapala ng Panginoon ang gawain. Amen? Amen? Dapat ang bawat isa, mga kapatid, ay magpapagal.
Kung ikaw ay song leader sa inyong simbahan, dapat ikaw ay magpagal at lalo mo pang mapag-ibayo ang pagsusong-lead mo. Kung ikaw ay Sunday school teacher, dapat mapag-ibayo mo pa ang pagiging Sunday school teacher mo. Kung ikaw ay choir member, dapat mapag-igi mo pa ang pagiging choir member mo. Lahat tayo, mga kapatid, we could break, mga kapatid, the boundaries through boldness. Ask God. If any man, ano sabi ng Bible? If any man lack wisdom, let him ask God. Amen? Dapat hindi ka titigil hanggat hindi mo na perfect yung ginagawa mo. Amen? Pagpapaawit man yan, pagwawalis man yan, pagpaplansya man yan, pagtuturo man yan sa mga bata. Amen? Pag may memory verse man yan, pag-activity man yan, gawin mo ng the best. Whatsoever thy hand find it to do it with thy might. Lastly, boldness in preaching brings Christ to preeminence. Ang lakas ng loob at tibay ng pananampalataya sa pangangaral ng salita ng Diyos ay nakapagbibigay, mga kapatid, kay Kristo upang siya ay maitanyag to have the preeminence. Siya ang manguna. The boldness of the Old Testament prophets, even amidst discomfort, mga kapatid, itinaas nila ang sa preeminence ang ating Panginoong Hesus. The New Testament saints who preach everywhere without pay, mga kapatid, brings Christ to preeminence. The forefathers of our Baptist faith brings Christ to preeminence. Great men of today who are making a difference will bring Christ to preeminence. It is not us. It is not the church. It is not your preacher. It is not the pastor, but Christ should have the preeminence. Are you bold? Are you bold in Christ? Are you bold in prayer? Are you bold in persistence? Are you bold in preaching? Mga kapatid, boldness, holy boldness, it breaks the boundaries. Marami ka nararating para sa Panginoon. Hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot dahil hindi ka magaling magsalita, hindi ka matatas magsalita, hindi ka marunong sa English, di magtagalog ka. Kung hindi ka marunong magtagalog, maghanap ka ng mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Ilocano, Kapampangan. Yun yung hanapin mo. May kausap po ba ako? Walang dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tingnan niyo yung mga tao. The very bold. Walang sinisino. Walang kinatatakutan. Marami silang nagawa para sa Panginoon. Kahit yung mga, tingnan niyo yung mga estudyante natin, lahat nga po ng mga senior citizens natin, ng mga estudyante, pakitayo nga po. Ayun sila. Sige po. Tayo po. Yung mga senior citizens. Oh. Sige, makakaupo na kayo. Nahihirapan na kayong tumayo. Pero imagine niyo, yan ang holy boldness. Hindi sa edad. Hindi sa liwanag ng nakikita ng mata. Amen.